Please subscribe Tito Manny Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Medyo naging palaisipan yung paghihiwalay ni Kalinga Pedro sa ni Beyonce. At natapos kaagad itong LG. Pero hindi pa po natin alam kung talagang tuloy-tuloy na po na matatapos ito or magtutuloy-tuloy pa ang LG. Malalaman po natin yan sa mga darating na araw. Sa ngayon ay marami po ang nagsasabi na nagkahiwalay daw po itong dalawa dahil po sa panunulsol ng ibang tao. At may mga nagsabi na meron pa nga daw pong nabayaran na reactor at saka charity vlogger. At ngayon naman ay ito na. Siguro ito na ang pinakadahilan. Selos. Selos ang pinakadahilan. At ang sabi ay meron na nga daw pong third party na nagaganap. Kumbaga ay merong iba. Etong si Kalinga Pedro. At alamin po natin yan. Kung yan po ba ay may katotohanan or pawang haka-haka lamang. Mas maganda yung merong katotohanan at merong ebidensya sa mga bawat lumalabas na sinasabi ng iba. Sa ganun ay ipakita agad. O ito yung ebidensya. Wala nang tanong-tanong. Siyempre, maniniwala na po ang lahat kapag may ebidensya. Yun po yung topic ni Birador. Sabi niya ay maglabas daw ng resibo. Hindi lang po si Birador, pati po yung mga nagko-comment. Hinahanapan po ng resibo. Yung nagsasabi na si Kalinga Pedro ay merong third party. Papanoorin po natin yung video at dito yung malalaman po natin kung ano po ba talaga ang katotohanan tungkol po dyan sa pinagsisilosan na yan. Tayo po dito ay walang kinakampihan Nagre-reaction lang po tayo doon po sa ating napapanood. At kung ano yung sinabi sa Kalingap, siyempre, yun po ang ating paniniwalaan. Kasi siyempre hindi naman po maglalabas ng pahayag. Lalong-lalo na si Kuya Bal nang walang katotohanan. Kaya nga po ginagawa ni Kuya Bal sa ngayon ay nag-iimbestiga talaga siya. Upang makita kung ano po talaga ang pinaka-problema. Bakit biglang napunta sa paghinto itong LC at si Kalinga Pedro at yung dati niyang girlfriend ay biglang nagkahiwalay. At pilit na inaayos siyempre ni Kuya Bal. Wala naman pong ibang mag-aayos niyan siyempre. Si Kuya Bal, kakausapin niya yung magkabila. Itong dating girlfriend ni Kalinga Pedro at siyempre si Kalinga Pedro na magkasundo uli. Ito po, papanoorin po natin yung video. Pero bago po yan, siyempre, ako muna po yung bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi. At pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Edna Vlog, Jack Tapia, at syempre mga kasamahan ko pong reactor sa Kalingap. Ganun din po yung mga charity vlogger na Kalinga partner. Ito po yung video na kung saan ay dito nalaman natin kung may third party nga ba o wala. Ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Bal Santos Matubang. Portahan po natin si Kuya Bal Santos Matubang. Ito po yung video, panoorin po natin. I-heart to heart talk natin mga kaibigan. I-heart to heart talk natin si Papa Ido. Ayan na, mababa na po yan. Pero ilabas ko ito mag-off cam ako Ayoko na muna ka-live tayo. Gusto ko yung mula sa puso. Mula sa pusong pag-uusap. Yan na.
minutes later. Ay! Ano sinasabi ko? Ha? Yang tunay na hindi pwede yan puro tayo. Inaalam ko po mga kaibigan. Inaalam ko po At dahil nalaman ko ng lahat, tinapat niya sa akin, abangan niyo yung susunod kong gagawin, mga kaibigan. So, sana ay maayos natin to. Pero, isa lang ang pwede kong itiyak sa inyo. Walang third party. Maraming mga nagsasabi na ito pong si Mariel ay jowa. Girlfriend daw ni Papa Ido. Sa kanyang mga gino-comment noon. At yun, si Bibi Biancy na ang nagparaya. Kaya isaksak mo sa bagak mo kung maggusto sa'yo. Ayun. Yung nilalandian mo. So, alam niyo po, sinuri natin lahat. Inalam ang mga bagay na ito, sinisiyasat, tiningnan kung si Mariel nga, yung beneficiary ni Ido, ang nasa likod. Mga kaibigan. At sa ating pagsisiyasat at pagsasaliksik, walang kinalaman daw po. Walang kinalaman daw po si Mariel sa mga bagay na ito. May gumagamit lang pong isang mapanira at ginamit ang pangalang Mariel. Kaya yan, ay ang layunin ay para siraan si Papa Ido natin. Subalit, sa aking pagsasaliksik at pagsisiyasat ay wala pong katotohanan na si Ido ay may jowa or jowa niya, itong si Maria. Yun po, dito ay nag-usap nga si Kalinga Pedro at saka si Kuya Bal. At yun na, heart to heart, lalaki sa lalaki talaga ang pag-uusap ni Kalinga Pedro at ni Kuya Bal. Nagkasarilinan etong dalawa. Kaya nga po ayaw ni Kuya Bal na doon siguro sa loob ng bahay ni Kalinga Pedro. At ayaw din niya doon sa sasakyan kasi may camera, doon naman sa loob ng bahay ni Kalinga Pedro, baka may mga tao. Siyempre hindi po maiiwasan na may makaririnig. Mas maganda yung sila lang talagang dalawa nag-usap. At dito siguro maraming nalaman si Kuya Bal. Pero hindi naman niya binanggit lahat. Pero may binanggit po siyang isa, yung pinaka-importante. Sabi niya ay nakakasiguro naman daw po siya na walang third party. At siguro doon sa mga nanonood, yung iba ay naniniwala at yung iba naman ay hindi naniniwala. Siyempre may kanya-kanyang pag-iisip. Pero sinigurado po ni Kuya Bal na walang third party. Hindi naman po magsasalita si Kuya Bal ng ganyan kung hindi po siya nakakasiguro. Kaya nga po nag-iimbestiga siya para malaman niya kung ano po talaga yung katotohanan tungkol dito sa lumalalang sitwasyon ng EDSI. At siyempre sa mga nagko-comment ay sasabihin yan tinatakloban lang ni Kuya Bal etong si Kalinga Pedro kasi pamangkin. Natural po yun. Na isipin ng mga tao, ganun. Depende yun, sa paniniwala ng mga tao. Kanya-kanyang comment po yan. Merong maniniwala at meron namang hindi. Basta tayo, ay siyempre, kung ano po yung
lumalabas na pwedeng ito ang katotohanan, doon po tayo maniniwala. Bahala naman po yung iba kung ano po yung kanilang paniniwalaan. Kaya wala naman po palang third party. Sana ay maayos na itong LC. Nasa ganun ay tuloy-tuloy na. Kasi minsan kasi sa isang relasyon, dumaraan talaga yung mga pagsubok. Normal po yan. Sino po ang makakapagsabi sa inyo na hindi po kayo dumaan sa pagsubok pagdating po sa isang relasyon? Natural po yan, yung mga ganyang bagay. Kaya lang, itong nangyari kasi kay Kalinga Pedro at saka dun sa dati niyang girlfriend, kaya lumala kasi may nanunulsol. May nanunulsol. Yun ang isa pa sa naging problema. Kahit wala naman pong katunayan na may third party, doon po sa iba ay buo na sa kanilang isipan na si Kalinga Pedro ay may ginagawa na hindi maganda. Kasi minsan po may mga nakikialam na yung pakikialam ay buti sana kung doon sa mapapaganda papunta yung kanilang pakikialam. Hindi, yung kanilang ginagawang pakikialam ay ginugulo yung relasyon ng dalawa. Buti sana kung katulad ng pakikialam ni Kuya Bal, na inaayos niya. Inaalam po niya kung ano po yung katotohanan at inaayos po niya. Ibig sabihin, ang patutunguhan ay doon sa maganda. Yun ang maganda sana, ganun. Ang problema doon sa iba pakialam ng pakialam. Sa bandang huli naman, ang gusto pala nila ay masira itong LC. Kaya ganito ang nangyari sa LC. Kumbaga hindi sana malaking problema, naging malaking problema. Dahil po doon sa pakikialam ng ibang tao na ang gusto naman ay guluhin talaga itong LC. Kaya sayang, kung ito po ay hindi na may babalik, ay talagang sayang, yung LC at siyempre yung relasyon ni Kalinga Pedro at nung kanyang dating girlfriend. Kaya yun, maraming salamat po sa inyong lahat at ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.